Wala nang pag-asa ang toro, bagsak na ang puso at baga nito. Maghanda para sa euthanasia. Kalokohan. May batong nakasingit sa pagitan ng kuko ko. Hindi ako makatayo sa sobrang sakit. 3 buwan na ang nakalipas, matapos ang isang matinding lagnat. Nadiskubre kong naiintindihan ko ang sinasabi ng mga hayop. Chay, Han. May iba pa ba tayong pwedeng gawin? Kampiyon siya sa pambansang paligsahan sa bullfighting. Nagkakahalaga siya ng 23 milyong yuan. Boss Gu, naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Pero ang sapilitang gamutan ay pahahabain lang ang paghihirap niya. Panahon na para pakawalan na siya. Ikaw na kalbong asno, tumigil ka nga. Ang ingay mo, ano bang sinasabi mo? Ihanda ang pampatulog na iniksyon. Hindi ito problema sa puso at baga. Sa kuko ang problema. Sandali lang. Saang bullfighting arena ka nagtatrabaho? Ako ang mag-aalis ng bato sa kuko mo. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Bakit mo binitawan? Maaaring biglang mamatay ang torong ito anumang oras. May lisensya ka ba para manggamot? Kaya mo bang panagutan kung may mangyari? Dahan-dahan lang, masakit. Masakit, pero huwag kang titigil. Aray, nanay ko. Pakiusap, huwag kang titigil. Ayos, ang sarap sa pakiramdam. Tatlong araw na akong nasasaktan, 3 araw na. Mga inutil silang lahat. Puso at baga lang ang marunong nilang suriin. Ano ang pangalan mo? Kinye. Ano ang trabaho mo? Tagalinis lang ako ng dumi ng toro. Hahaha, ang astig ng tagalinis ng dumi ng toro. Kin, maaari ba kitang kunin? Para magtrabaho sa bullfighting arena ko. Hindi ako doktor. Wala nga akong lisensya. Alam ko. Pero may bakante pa sa bullfighting base namin. Para sa isang tagapayo sa kalusugan ng mga toro. 80,000 yuan ang buwan ng sweldo. Ayos, aangat ka na sa buhay. Kung may hindi ka gusto sa kondisyon, pwede pa nating pag-usapan. Isusuka ko sa mukha mo ang mainit na kabayaran, kalbong tanga. Para tumigil ka na sa kakadaldal ng kung ano-ano. Talagang mapaghiganti ang torong ito. Pagdating ko sa Yunling Bullfighting Arena ni Boss Gu. Doon ko lang nalaman kung ano ang tunay na world-class na bullfighting base. May kwadra silang kontrolado ang temperatura buong taon. Imported na wood shavings ang sahig. At mamahaling dekalidad na pakain ang kinakain nila. Mas maayos pa ang tirahan ng mga toro kaysa sa tinitirhan ko. Ayun, dumating na ang baguhan. Tara na. Ako ang maglilibot sa iyo para makilala mo ang lugar. Ang itim na toro roon ay si Heifeng. Aray, ang yabang ng pangalan. Huling-huli siya sa talaan noong nakaraang laban. May gana pa siyang sumunggab kahit ganoon kahaba ang balahibo niya. Masyadong mabigat kasi ang sakay niya. 80 kilo ang dumagan sa baywang ko kaya sumakit. Maikli lang ang mga binti mo, tanggapin mo na. Ang iingay ninyo. Hoy, Green Tibo. Bungang araw lang yan. Sino raw ang pilay, maayos na maayos ang kuko ko. Sino raw ang pilay, maayos na maayos ang kuko ko. 07, 187. Ang kakayahang ito ay hindi biyaya kundi parusa. Mas masigla pa ang bullfighting base na ito kaysa sa isang malaking palabas sa telebisyon. Trabaho ko ang mag-ikot sa mga kwadra araw-araw. At pakinggan kung may hindi sila nararamdaman. Pero kadalasan, sismisan lang ang pinag-uusapan nila. Iyong bakal na tor sa kwadra bilang 6. 3 beses siyang umihi kagabi. Siguradong naparami ang kinain niyang mansanas. Hihi! Yung bagong tagapag-alaga, ang gaan ng kamay pero malakas kung kumilos. Medyo manipis lang ang balahibo niya, yun lang. Nagpapaganda ka pa talaga, ha? Anong pakialam mo kung kalbo siya, wala kang ambag sa buhok niya? Itaas mo muna yung hulihan mong paa. Naintindihan ko na ang pakay ng matandang mukhang kokoon na yan. Kayo talagang mga toro, puro pansin sa mga walang kwentang bagay. Sariwa ba ang espesyal na pakain ngayon? Yung huling batch may amoy amag. Matandang zoo. Baka nabasa yung isang batch ng espesyal na pakain sa bodega bilang 6. Pakisuri nga. Paano mo nalaman? Naamoy ko. Matalas ang pang-amoy ko. Likas na galing. Ano bang himala ang ginagawa mo? May kakaiba sa batang ito, ah. Kinye, sumama ka sa akin. Boss Zhao, siya si Kinye. 3 araw nang walang kinakain yung Alaskan malamut ko. Sabi ni Boss Gu, mahusay ka raw. Tingnan mo nga ito. May isa na naman. Ano ba talaga ang problema mo? 3 araw na siyang walang kinakain.
Halos mabaliw na sa pag-aalala ang amo mo. Ay, nagtampo ako. Nagtampo ako. Nagtampo ako sa kanya. Noong isang linggo, umuwi siyang may dalang golden retriever. Babae yun. Yung golden retriever na yun. Sa harap ko pa talaga, minamasahe niya ang tiyan ng aso. Tapos sasabihin pang, ang bait mo. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Nung walang tao. Pumwesto siya sa tabi ng kulungan ko at umihi. Pupuntahan ko sana siya para kumprontahin. Pero nag-ingay lang siya ng nag-ingay. Nagpapakaawa pa kunwari. Itinuro niya ang noo ko at sinabi, bakit hindi ka marunong umintindi? Hindi ako marunong umintindi. 7 taon na ako sa bahay na ito. 7 taon. 7 taon, tapos isang golden retriever lang, dumating 1 linggo na ang nakalipas. Kaya naisip ko, hindi na rin naman mahalaga ang pagkain ko. Kaya kakain ako ng kaunti. Hindi, wag na lang. Baka sakaling mapatingin siya sa akin ng 2 beses. Baka maalala niya kung sino ang tunay niyang kapamilya. Yung dati niyang pinakamamahal na alaga. Ah! Aba, nagsiselos pala kayo. Kumusta naman? Nasiraan ka na ba ng bait sa katititig? Walang problema sa katawan ng Alaskan Malamut ninyo. Problema sa emosyon. Emosyon. Nagsiselos siya. Ah! Kaya pala lagi mong karga-karga yung batang golden retriever nitong mga nakaraan. Noong araw na nawala si Heidaw. Parang may tinawag ka pa. Heidaw, daddy ang nagkamali. Sige na, sige na. Bilisan mo at ihain ang pagkain ni boss. Sige na, gawin mo na ang dapat mong gawin. Napakatalas talaga ng dila mo. Paano mo nalaman na may bago siyang golden retriever? Nahinuha ko. Paano mo nahinuha? May gintong balahibo sa alpombra sa sala. Pero itim at puti ang Alaskan Malamut niya. May ibubuga talaga si Kinye. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nakakausap ko ang mga hayop, di ba? Pagkalat ng balita tungkol kay Zhao Jingming. Hindi na tumigil ang mga tawag kay Boss Gu. Galing sa mga taong nagpapalaki ng mamahaling alaga sa Yunsheng. Mas marami palang mayayaman kaysa sa inaakala ko. At ang pinakamalaking problema ng mga mayayamang ito ay nagkakaproblema ang mga alaga nilang kayamanan. Pero wala ring makitang problema ang veterinaryo. At malamang ako lang sa buong mundo ang kayang magpayo sa mga hayop tungkol sa kanilang emosyon. Boss Gu, pwede bang ipatingin ito sa veterinaryo ninyo? Nalalagas ang balahibo niya sa buong katawan. Nakapunta na kami sa 2 pet hospital. Sabi nila, stress reaction daw. Pero wala naman nagbago sa kapaligiran namin. Tingnan ninyo nga kung ano talaga ang problema. Alisin mo ang maruming kamay mo sa katawan ko. Amoy dumi ng baka ang kamay mo. Kakapaligo ko lang kaya. Noong isang araw pa ako naligo. Gumamit ako ng imported na French shampoo para sa pusa. Iyong nasa 800 bawat bote, Hindi mo kayang bilhin iyon. Bakit ka nalalagas? Dahil naiinis ako. Naiinis saan? Nanonood kasi siya ng live stream nitong mga nakaraan. May babaeng napakalakas ng boses na sumisigaw sa cellphone. 3, 2, 1, ilabas ang link. Huwag kayong umalis, mga kaibigan. Naka-speaker pa ang sirang cellphone niya. Napakalakas ng tunog, nakakabingi na. Kalahating buwan na akong hindi makatulog ng maayos. Hindi balahibo ang nalalagas sa akin. Pag-asa ko sa pamilyang ito ang nalalagas. Boss Tang, maaari ba akong magtanong? Madalas ba kayong nanonood ng live stream sa bahay nitong mga nakaraan? Iyong malakas ang speaker. Nanonood ako. Bakit? Mas sensitibo ang pandinig ng pusa kaysa sa tao. Para sa pusa, ang volume ng speaker ng cellphone ninyo ay parang pagsabog ng ingay. Gumamit kayo ng earphones paglampas 10:00 ng gabi. O bigyan ng pusa ng tahimik at hiwalay na lugar. Sige, susubukan ko. Sa susunod na pumunta ka, maghugas ka muna ng kamay. Hindi talaga pwede ang amoy ng dumi ng baka. Hindi na nalalagas ang balahibo ng pusa. Naipadala ko na ang bayad. Salamat sa bayad, pakikumpirma na lang. Natanggap ko na. Salamat, natanggap ko na. Salamat, natanggap ko na. Salamat. Alipay, nakatanggap ng 20,000 yuan. Alipay, nakatanggap ng 20,000 yuan. Boss Tang, salamat sa bayad. Ito ang bahagi mo sa kita. Boss Gu, heto. Kunin mo ang nararapat sa iyo. Nagsisimula ko ng isipin na kapaki-pakinabang pala ang kakayahang ito.
Boss Gyu, pwede ko bang hiramin si Kinye? May isang kaso ako rito. Hindi ko ma-diagnose. Nagreklamo na ang may-ari. Pupunta ka ba o hindi? Anong hayop? African Grey Parrot. Parrot? Hayop na marunong magsalita. Bakit parang may masamang kutob ako? Pagdating ko sa Ruining Animal Hospital, pinagsisihan ko agad. Hindi naman ako mabubuking kung kakausapin ko ang parrot, di ba? Oho, nandito na kayo. Normal ang lahat ng resulta ng pagsusuri. Walang problema sa dugo, parasito o nutrisyon. Nakapagpatingin na rin siya sa isang eksperto sa pag-ugali. Sabi, psikolohikal daw ang problema. Pero hindi nila matukoy kung ano talaga ang dahilan. Apelyido Lin ang may-ari niya. Mangangalakal siya sa international trade at napakayaman. Sabi niya, irereklamo niya kami kapag hindi pa rin gumaling. Sige, tingnan ko. Oho, may bagong dating. Sinasabi ko, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, kung hindi? Kumurap ka. Ah. Huwag kayong magulat, ang African Grey Parrot ay isa sa pinakamatalinong ibon sa buong mundo. Kaya nitong gayahin ang pagsasalita ng tao. Pero kadalasan, hindi ito madaldal. Masigla lang talaga siya ngayon. Akala niya, panggagaya lang ito. Huwag kayong mag-alala, hindi nila maiintindihan. Para sa pandinig nila, parang inahin lang na kumakahol ang sinasabi ko. Pero iba ka. Naiintindihan mo ako, di ba? Mananatiling sikreto ang sikreto ninyo. Ako na ang bahala. Matalas ang tuka ko, pero marunong akong magtago ng sikreto. Pero may kapalit, kailangan ninyo akong tulungan. Mas matalino ang ibong ito kaysa sa akin. Ano ba ang lagi niyang sinasabi sa bahay? Tinuruan lang siya ng amo niya ng mga karaniwang salita, tulad ng hello. At mga bati gaya ng sana yumaman ka. Sana yumaman ka. Pakinggan ninyo, 4 na salita lang iyan. 3 taon niya akong tinuruan. Mas malawak pa ang bokabularyo ko kaysa sa pinakamataas na marka niya sa pagsusulit sa Ingles sa kolehiyo. Bakit mo binubunot ang sarili mong balahibo? Dahil may nakita akong bagay na hindi ko dapat nakita. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi iyon. Kung hindi iyon, ano? 3 gabi bawat linggo ang amo ko ay binubuksan ang safe sa study room niya. Bukod sa pera at mga dokumento, may isang e-drive din sa loob. Isinasaksak niya ang e-drive sa computer. At pagkatapos manood, parang nawawala ang kaluluwa niya. Sobrang sama ng mood niya. Tapos lalapit siya sa akin. Sisigawan ako, mumurahin at pag-ingayin. Minsan, hinugot niya ang e-drive. Pero hindi niya pinatay ang screen. Lumabas siyang namumutla at nagmamadali. Naisip kong sumilip kahit sandali, ayos lang ba? Ipakita mo sa akin, hindi ko na kayang hulaan. Mga kuha iyon mula sa security camera. Sa harap ng mga tao, mukhang kagalang-galang ang kasosyo niya. Pero sa likod ng lahat, may sarili siyang kalokohan. Nang huwad ng libro, sumisira ng negosyo. At palipat-lipat ng mga ari-arian. Nakuha pala sa video ang lahat. Matagalan niya itong kinikimkim. Sa labas, kunwari walang problema. Pero buong araw niya akong pinapagalitan na parang sirang plaka. Hindi ba sa inyo ko natutunan ang pagiging madaldal? Namamana talaga eh. Binubunot ko ang mga balahibo ko dahil sa pagkabalisa. Pero hindi ako ang ugat ng pagkabalisa ko. Siya. Napakalaking gulo ang kinasangkutan niya. Pero wala siyang sinabihan kahit sino. Sa akin lang siya nagsasalita. Akala niya hindi ko siya maiintindihan. Pero naintindihan ko ang lahat. Hindi ito usaping medikal. Usaping negosyo ito. Ano ang gusto mong ipatulong sa akin? Sabihan mo siyang huwag akuin ang lahat mag-isa. Mataas na ang presyon ng dugo niya. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi ang kasosyo niya ang unang babagsak, kundi siya mismo. Ayokong makita siyang mapahamak. Buwisit siya. Pero buwisit ko siya. Bakit parang sumasakit ang ilong ko? Gagawin ko ang makakaya ko. Sana yumaman ka. Ayan, sinabi na naman niya. Ang problema ng parot na ito ay nagmumula sa mataas na stress sa kapaligiran ng pag-aalaga rito. Sa madaling salita, sobrang bigat ng pinagdaraanan ng amo niya nitong mga araw. At napakalakas makiramdam ng mga parot. Ang negatibong emosyon ng amo nito ay direktang nakaapekto sa kalagayan ng isip nito. Ibig mong sabihin, ang emosyon ng amo niya ang sanhi ng iminumungkahi kong kausapin ninyo ng masinsinan ang amo tungkol sa kalagayan niya. Hindi sakit ng loro ito. Sakit ito ng amo niya. Sigurado ka? Sigurado. Kalaunan, kusang lumapit si Suhong Yuan kay Suyan at sinabi ang totoo.
Isinumbong niya ang kanyang kasosyo. Sa tindi ng pressure, araw-araw siyang hindi makatulog. Kaya sa loro niya ibinubunton ang sama ng loob. Sabi niya, hindi niya kailanman naisip na mapapahamak ang ibon dahil sa emosyon niya. Nagbigay 600 yuan ng plaque ng pagkilala sa ospital. Akala ni Suyan, dapat sa akin ang plaque na iyon. Hindi ko naman hiningi. Narinig kong may inaalagaan kang ibon, iho. Ang galing mo sa panggagamot, pang isang ibon lang. Linisin mo muna ang sarili mong kalat bago ka magsalita. Ang reputasyon, alam mo, kapag nagsimula ng kumalat, hindi na mapipigilan. Lalo na sa mga bilog ng mayayaman. Sa loob ng isang buwan. 17 kaso ang nahawakan ko. Isang Alaskan na nag-ayuno. Problema sa emosyon. Pusang nalalagas ang balahibo. Problema sa ingay. African Grey na binubunot ang sariling balahibo. Problema sa pagkabalisa. Golden Retriever na nanlulumo. At amo nitong nagdiborsyo. Kaya hindi alam ng aso kung kanino siya susunod. 100% ang tagumpay ng diagnosis ko. Dahil direct akong naririnig. Ang mismong testimonya ng mga hayop. Grabe, labag na yata sa mga patakaran. Parang hukom na dumidinig ng kaso. Tapos naririnig mo mismo ang saloobin ng akusado. 80,000 ang buwan ng sahod. Dagdag pa ang bonus. Noong ikalawang buwan, lumampas sa 200,000 ang kinita ko. Nagrenta ulit ako ng sariling bahay. Nagpadala ako ng 50,000 kina mama at papa. May nahanap ka na bang karelasyon? Ang pag-intindi sa sinasabi ng mga hayop ay hindi nangangahulugang naiintindihan ko rin ang mga babae. Ang hirap ng komunikasyon ng dalawang uri na ito. Baka hindi talaga magkasing level. Nang maayos na sana ang lahat. Binalingan ako ng veterinaryong eksperto mula sa dati kong trabaho. Dahil sa nangyari kay Chixiao. Malaki ang naging tama sa reputasyon niya sa industriya. Sa totoo lang, hindi lang niya ako binantayan. Galit na galit siya sa akin. Dahil sa nangyari kay Chixiao. Malaki ang naging tama sa reputasyon niya sa industriya. Ginawa siyang katatawanan ng kwentong iyon. Puro panunukso ang nakikita niya sa mga tingin ng iba. Bawat tingin ay parang nagsasabing, hindi ka magaling. At ako ang taong nagpatunay na hindi siya magaling. Kinye, mag-ingat ka nitong mga araw. Kung saan-saan nagtatanong si Hansayang tungkol sa iyo. Ano ang itinatanong niya? Tungkol sa karanasan mo sa trabaho. At kung may lisensya ka bang manggamot? Totoo, wala akong lisensya sa panggagamot. Totoo namang nagtapos ako ng kursong panghayupan at veterinarya. Pero mula nang magtapos ako, puro pala ng dumi ng baka ang hawak ko. Hindi ako kailanman kumuha ng lisensya. Pero ang opisyal kong posisyon ay konsultant sa kalusugan. Tinutukoy ko sa pamamagitan ng karanasan. Ang emosyon at iniisip ng mga hayop. Pero kung may taong talagang gustong makipagtalo, bibigyan ko siya ng leksyon. Mukhang balak talaga akong guluhin ni Hansayang. Naganap ang una naming paghaharap. Sa isang pagtitipon ng mga profesional sa industriya. Inorganisa ito ng Yongqing Veterinary Association. Ang balak ko sana ay magpakita ka lang. At magbahagi ng kaunti ng karanasan mo sa industriya. Naiintindihan ko. Pagpasok ko sa bulwagan, nakita ko agad si Hansayang na nakaupo sa unahang hanay. Nakita rin niya ako. Ang mukha niya parang pusang nakakita ng daga. Sige, dumako naman tayo sa malayang sesyon ng mga tanong. May nais bang talakayin ang mga kasamahan natin dito? Maaari kayong magtaas ng kamay at magsalita. May gusto sana akong itanong. Tungkol kay Kinye, si Eme, Kin, na biglang sumikat kamakailan. Matapos ang isang pagsusuri sa paa ng baka. Biglang sumikat ang pangalan niya. Siguradong narinig na siya ng lahat ng veterinaryo rito. Pero may isang bagay akong ipinagtataka. Gusto ko sanang tanungin mismo si Eme. Kin, ano ang numero ng lisensya niya? Ayun na nga, dumating talaga siya. Kinabahan din si Boss Gyu. Chay, Han. Wala akong lisensya bilang veterinaryo. Ayon sa Artikulo 81 ng Batas sa Pag-iwas sa Sakit ng Hayop, ang sinumang walang lisensya sa propesyonal na panggagamot ng hayop, Chay, Han,
Ang trabaho ko ay tagapayo sa kalusugan ng hayop. Hindi veterinaryo. Hindi ako kailanman nagreseta. At hindi rin ako gumamit ng anumang gamot. Pagmamasid sa asal at pagbibigay ng payo ang ginagawa ko. Hindi saklaw ng batas. Ang mga aktibidad na iyon bilang panggagamot ng hayop. Kung sa tingin ninyo ay lumampas ako sa saklaw ng trabaho ko, maaari ninyo akong i-report sa kinaukulang ahensya. Pero ano ba ang batayan ng tinatawag mong pagmamasid sa asal? Saang basehan mo nasabing ang isang panangga sa paa ng toro ay may mga bato sa loob? Saang basehan mo nasabing umiinom ng suka ang isang aso? Nasaan ang siyentipikong batayan ng mga diagnosis na iyan? O umaasa ka ba sa mga espiritu at mahika? Chay, Han, ang diagnosis ninyo kay Chixiao noon ay bigla ang paghina ng puso at baga. Kaya iminungkahi ninyong patulugin na siya habang buhay. Kung hindi ako nakialam at nagtanggal ng panangga sa paa. Ang si Chixiao na nagkakahalaga ng 23 milyong yuan ay isa ng bangkay ngayon. Tungkol naman sa mga ebidensya ko. Ang ebidensya ko ay masusing pagmamasid. Nakita ko ang mga bagay na hindi ninyo nakita. Iyon lang. May sinabi sa akin ang mga mata niya. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kinye, ang galing mo ah. Ang linis ng pagkakagawa mo. Babalik pa rin si Boss Gyu. Ha. Alam ko, pero huwag kang mag-alala. Basta nandito ka sa ilalim ng proteksyon ko. Walang makakagalaw sa iyo. May malaking trabaho sa susunod na linggo. Ipinakilala ka ni Boss Wei ng Hongsheng Group. May eco-ranch siya sa Yunnan. Mahigit 300 baka. Kamakailan, bigla ang bumaba ang produksyon sa malaking bahagi ng ranch. Marami na silang tinawag na eksperto, pero walang umubra. Lakas loob mo bang pumunta? Sabay-sabay mong pakikinggan ang 300 baka. Sa isip pa lang, nangingilo na ang anit ko. Sa pera, walang nagsasabing sobra na. Sa buhay, walang nagsasabing masyado ng mahaba. Pero, Boss Gyu, kailangan ko munang kumuha ng lisensya bilang profesional na veterinaryo. Sige, hahanapan kita ng pinakamagandang review class. Ako na ang bahala sa gastos. Kumuha ka na lang ng online course na 79 na yuan para makatipid. Sige na nga. Itong pagkakuripot mo, kapareho ng toro mong si Chixiao sa arena. Kin, kailan ka babalik dito? Itong bagong salta na tagasagap ng dumi. Sobra ka talagang sablay gumawa. Tiyo, tingnan ninyo ang bakang ito. Hindi maganda ang pagkain nito nitong mga nakaraan. Halos 30% ang ibinaba ng ani ng kumpay ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Pero hindi naman pwedeng bawasan ang dami ng pakain sa kawan. Uncle Gao, sa ganitong takbo. Hindi nakakayanin ng rancho natin ang taglamig. Esan. Ganito na naman ang lasa ng damo ngayon. Kuya. Maghanap ka naman ng ibang makakain. Nako, nakatitig na naman sa akin ang torong iyon. Baka may gusto sa akin. Esan. Masakit ang paa ko. Ang sakit ng paa ko. 3 araw na walang nag-aalaga sa akin. Miss na miss ko na si nanay. Mahigit 70% niyan, kalokohan lang. Sinisika pong salain ang ingay. Hinahanap ko ang kapaki-pakinabang na impormasyon. Uminom na naman ako ng tubig mula sa batis sa paanan ng bundok. Hindi ko na matiis ang sakit ng tiyan ko. Iyong tubig mula sa batis. Maalat-alat ang tubig. 100 beses na mas masarap kaysa sa maruming tubig sa malaking imbakan. Saang batis galing ang tubig? Iyong batis sa paanan ng bundok. Iyong nabuo matapos umapaw dahil sa malakas na ulan noong nakaraang buwan. Kaya kusang pumupunta ang mga toro para uminom doon. Ang sarap. Nahanap ko na ang ilog. Totoong mababaw ang tubig. Malinaw hanggang sa ilalim. Tinangay ng malakas na ulan ang tubig sa ilalim ng lupang mayaman sa mineral. At nabuo ang sanga ng ilog na ito. Mas gusto ng mga toro ang tubig na may kaunting alat mula sa mineral. Pinsan, ang sarap naman. May mali.
May 12% alkohol ang alak na ito. Hindi ba kahina-hinala? Hindi kakayanin ng toro. Nagdulot ito ng matagal na pagkalantad sa mababang dosis ng mabibigat na metal. Ginulo nito ang panunaw at nagpababa ng produksyon ng gatas. Pinuto ni Uncle Gao ang sanga ng ilog buong magdamag. At pinalitan ang sistema ng supply ng tubig. Pagkaraan ng isang buwan, bumalik sa normal ang produksyon ng gatas sa rancho. Hahaha, basta masaya ka, ayos na. Isang malalim na pagpupugay mula sa matandang toro. Maraming salamat. Puro kalawang ang lasa ng tubig sa malaking imbakan. Nakakainis. Buhay rin ang buhay ng toro. Di sana sinabi mo agad. 3 buwan na. Halos manipis na ang dila ko sa kakausap. Para talaga akong tumutugtog ng piano sa harap ng toro. Totoo rin. Pero mahusay ka pa rin, ha? Yithi, 100,000 beses kang mas mahusay kaysa sa mga taong araw-araw akong tinutusok sa puwitan. Hahaha, salamat sa papuri. Huwag kang magyabang. Parang may mga od na gumagapang sa loob ng tiyan ko. Kung may oras ka, pwede mo ba akong tingnan? Kung masakit ang tiyan mo, magpatingin ka sa veterinaryo. Hindi ko pa nakukuha ang lisensya. Di bilisan mo ang pagkuha. Pwede ba? Mas madali pa ang pagsusulit kaysa mag-scroll ng mga video. Tutal, may pundasyon naman ako sa propesyon. Dagdag pa, araw-araw akong may aktual na pagsasanay. Ang bilis kong mag-review ng mga tanong. Sulit na sulit ang murang kursong iyon sa pag-aalaga ng hayop. Pagkaraan ng 2 buwan, nakuha ko na ang lisensya bilang profesional na veterinaryo. Nabigo ang ikalawang bombang maingat na inihanda ni Hanzayeng. Pero hindi siya sumuko. Kung direktang pag-atake ang una niyang hakbang, ang ikalawa naman ay paligoy-ligoy na pag-atake. Nahanap niya si Leang Bawen. Siya ang mula sa Ruining Animal Hospital. At kasosyo ni Suyan ang may-ari. Isang negosyante si Leang Bawen. May mga transaksyon siya kay Hanzayeng. Mga kontratang nagkakahalaga ng ilang milyong taon-taon. Huwag kayong makipagtulungan kay Kinya sa Ruining. Matalinong tao si Leang Bawen. Ang Ruining Animal Hospital ay magsasagawa ng isang pampublikong paligsahan sa kasanayan sa veterinaryo. Inaanyayahan ang lahat ng lisensyadong veterinaryo sa lungsod na sumali. Aktual na pagsusuri ng totoong kaso sa lugar. Mamarkahan ito ng mga ekspertong hurado. Sa papel, palitan ng kaalaman ng mga eksperto. Pero ang totoo, isa itong patibong. Isang patibong para subukan ako. Ayos lang kahit hindi ka sumali. Alam mong alanganin pa ang pundasyon mo ngayon. Hindi mo kailangang makipagsapalaran. Sasali ako. Sigurado ka. Ha! Araw-araw, nakikinig ako sa daan-daang hayop na nagsasalita. Halos sumabog na ang utak ko. Kapag nanalo ako sa kompetisyong ito, magiging 3 beses ang dami ng mga kliyente ko. Ginagawa mo ito para sa pera. Kapag nanalo ako, wala nang kung sino-sinong nanggugulo sa akin kung kailan nila maisipan. Sa araw ng kompetisyon, naroon din si Hanzayeng. Nakaupo siya sa panel ng mga hurado. Hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Simple lang ang mga patakaran. Bubunot ng numero ang bawat kalahok at pipili ng isang hayop na may nakatalagang kaso para suriin sa mismong lugar. Mamarkahan ng mga hurado ang katumpakan ng pagsusuri. Siyentipikong pamamaraan at paraan ng pakikipag-usap. Mayroon kayong 30 minuto. Ang nabunot ko ay numero 7. Ayon sa tala, halos 1 buwan na itong pasumpong-sumpong na sumusuka. Normal ang gana nitong kumain. Normal din ang kilos at sigla nito. Wala ring nakitang malinaw na abnormalidad sa pisikal na pagsusuri. Uy, bagong veterinaryo, gwapo ka ba? Tingnan nga natin, ayos pa naman. Mas malakas ka kaysa sa poging iyon noong nakaraan. Saan ka ba nakakaramdam ng hindi komportable? Parang bulag kang nagmamaneho. May nakain ka bang kakaiba? Laruan na buto, plastik na supot. Lesiw. Kung ano-ano na lang ang ipinapasok sa bibig ko. Ano ba ako? Border collie ako. Einstein ako ng mundo ng mga aso. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dahilan? May nararamdaman ka ba sa sarili mong katawan? Baka may kinalaman sa kinain ko. Araw-araw akong binibigyan ng amo ko ng isang tableta.
Sabi niya, langis ng isda raw iyon para sa utak. Kailangan ko pa ba ng pampatalino? Kung dadagdagan pa ang utak ko, magiging henyo na ako. Hindi naman dapat nagpapasuka ang langis ng isda. Ano sa tingin mo ang problema? Napakapait ng gamot na iyon. Sa tuwing nilulunok ko, parang nagwawala ang sikmura ko. Parang sumakay ako sa umaalog na tren. At paatras pa itong tumatakbo. Minsan, sumusuka talaga ako. Bote ng gamot. Natatandaan mo ba ang itsura ng bote ng gamot? Aso ako. Hindi ako marunong magbasa. Pero naaalala ko ang boteng iyon. Asul na kasing kinis ng salamin. Asul ang bote. Puti ang tableta at mapait. Nangangati ang mga mata ko. May kailangan akong malaman. Palagi bang umiinom ng gamot ang amo ng asong ito? Anong gamot mismo ang iniinom niya? Ayon sa tala ng amo. May sintomas ng hyperthyroidism ang amo ng aso. Matagal na siyang umiinom ng methimazole. Ang pana-panahong pagsusuka nito ay malamang dulot ng tuloy-tuloy na iritasyon mula sa gamot. Matagal nang umiinom ng methimazole ang amo. Baka napagkamalan ng amo ang methimazole. At naibigay iyon sa aso sa halip na langis ng isda. Iminumungkahi kong itigil agad ang maling gamot. At palitan ito ng tamang langis ng isda para sa alagang hayop. Magsagawa rin ang masusing pagsusuri sa dugo. Para malaman kung naapektuhan ang paggana ng thyroid. Nasaan ang ebidensya? Ano ang batayan mo para sabihing maling gamot ang ibinigay ng amo? 3 palatandaan. Una, panakanakang pagsusuka. At wala itong kaugnayan sa oras ng pagkain. Ibig sabihin, hindi ito problema sa pagkain, kundi sa pana-panahong sobrang pag-inom ng ibang bagay. Ikalawa, normal na normal ang resulta ng check-up ng aso. Naalis na ang posibilidad ng organikong sakit. Pero totoong nagsusuka siya. Ibig sabihin, may pamamaga o iritasyon sa sikmura at bituka mula sa labas. Ikatlo, matagal nang umiinom ang amo ng methimazole. Puting tableta ang gamot na iyon. Kahit iba ang itsura nito sa karaniwang fish oil. Kung sabay na bumili ang amo ng hugis tablet na fish oil para sa alaga, madali itong mapagkamalan ng doktor na fish oil para sa alaga. 250 kapag mahina ang ilaw o nagmamadali. Posibleng maling gamot ang makuha. Mas mabuting tawagan agad ang amo ng aso para kumpirmahin kung may parehong uri ng puting tableta sa bahay. Ikaw, puro hula lang ang mga sinabi mo. Wala kang konkretong ebidensya. Hello. Ako si Lay ang bawen mula sa Ruining Animal Hospital. Nais ko sanang itanong kung ang methimazole ng aso ninyo at ang fish oil para sa alaga ay magkasamang nakalagay. Parehong nasa iisang drawer ang 2 puting bote. Kakapalit ko lang ng salamin. Hindi ko pa nasasanay ang mga mata ko sa grado. Grabe ka, bro. Ang lupit ng pangangatwiran mo kanina. Pero medyo sablay ang paraan ng paghaplos mo sa ulo ko kanina. Parang kinukuskus mo ng bakal, ang sakit kaya. Sa paligsahan noong araw na iyon, nakuha ko ang unang pwesto. Ang komento ng mga hurado ay, kakaiba ang paraan ng iyong diagnosis. Mahigpit at malinaw ang lohika. Malaki ang potensyal sa klinikal na pagsasanay. Paglabas ko sa Ruining Animal Hospital, mahina ang ulan sa labas. Naghihintay sa akin si Boss Gu sa kotse. Oy, kumusta? Nanalo ka. Alam kong nanalo ka. Ano ang pakiramdam? Parang may kakaiba. Nanalo ako gamit ang isang cheat code. Medyo hindi patas. Pero nalutas mo ang problemang hindi nila kayang lutasin. Nailigtas mo ang mga hayop na iyon. Totoo iyon. Kinye, binigyan ka ng Diyos ng ganitong kakayahan. Hindi para ikahiya mo ito, kundi para gamitin mo. Nga pala. Ang susunod nating kliyente ay mula sa Yongcheng Zoo. Isang malaking panda. Sabi nila, ayaw na raw nitong kumain ng kawayan. May kutob ako.
Malamang hindi rin maganda ang sasabihin ng panda na ito. Pero ano naman? Taong galing sa paglilinis ng dumi ang kaharap nito. Ano pa bang hindi ko kayang pakinggan? Yon Chengzu, ang direktor mismo ang tumatawag. Chay, Kin. Ang malaking panda naming si Ibao ay 5 araw nang tumatangging kumain. Hindi lang kawayan ang ayaw niyang kainin. Pati ulo ng mansanas, hindi man lang ginagalaw. Matamlay na matamlay siya. Ipinagawa na namin ang kumpletong check-up. Normal lahat pati ang blood lipid test. Kung ganoon, baka nasa ulo niya ang problema. Hindi rin naman nagpalit ng tagapag-alaga. Hindi rin nagbago ang pinagmumula ng pagkain. Hinala namin problema ito sa pag-iisip. Pero ang sikolohiya ng mga panda ay talagang larangang wala pang gaanong pag-aaral. Wala na talaga akong maisip na paraan. Kayo ang inirekomenda ni Boss Gyu. Sabi niya, may sarili kayong kakaibang paraan para rito. Kakaibang paraan, ha? Kung alam niya ang paraan ko. Diretso kasi akong nakikipag-usap sa panda. Baka sa mismong lugar pa lang, palayasin na niya ako. May isa na namang dumating. Kukuha ng dugo, tutusok ng karayom, susukatin ang temperatura, tapos tititigan ang talukap ko. Sa huli, kakalikutin ang ulo ko at aalis na. Hindi ba pwedeng hayaan ninyong mga tao? Na mapayapa lang akong umupo rito. Bakit hindi makatayo ang taong ito? Bakit hindi ka makatayo? Dahil ayaw mong maistorbo. Ano ba, naiintindihan mo ang sinasabi ko? Ay naku, narinig mo pala ang pagmumura ko kanina, ano? Hindi iyon kasama, Masama ang timpla ng pakiramdam ko nitong mga araw, kaya kung ano-ano ang nasasabi ko. Patay, patay, patay. Wasak na ang imahe ko bilang pambansang kayamanan. Magpapalipat na lang ako para magbantay ng gate kay Jin Sihong. Tama na. Huwag mo akong ilagay sa kahihiyan dito. Huwag ka nang magtago. Hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Ikaw. Mangako kang hindi mo ito sasabihin kahit kanino. Nangangako ako. Kaya, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo nitong mga nakaraan? Ahem, may sasabihin ako sa iyo. Pwede mo ba itong iparating para sa akin? Sige, sabihin mo. Ako. Namimiss ko si Xiao Man. Si Xiao Man, iyong babaeng panda na inilipat 2 taon na ang nakalipas. Mahirap ang problemang iyan. Pagkaalis niya, ako na lang mag-isa ang naiwan sa kulungang ito. Napakalakas niyang humilik kapag natutulog. Nakakabingi, parang mamamatay ka na. Pero nasanay na rin ako, Kapag wala ang hilik niya, hindi ako makatulog. Sobrang tahimik na ngayon. Sa sobrang katahimikan, kinakabahan ako. Kahit antok na antok ako, hindi pa rin makatulog. Hindi ako kumakain hindi dahil may sakit ako. Wala lang akong ganang kumain. Naiintindihan mo ba? Akala mo ba ayaw ko lang talagang kumain? Mas masarap ang pagkaing ipinag-aagawan. Kahit anong kainin ko, parang walang lasa. Hindi man lang ako makalabas sa pintuang ito. Pero sa totoo lang, miss na miss ko siya. Hindi pwedeng patagalin pa ito. Ano sa tingin mo? Ang problema ni Ebao ay hindi pisikal. Alam ko, pero ano ba talaga iyon? Hinahanap niya ang dati niyang kapares. Si Xiao Man, iyong inilipat 2 taon na ang nakalipas. Tama. Sinasabi mong dahil nami-miss niya. Ang isa pang panda kaya ayaw niyang kumain. Tama. Ang payo ko. Kung hindi siya maibabalik dito. Kahit man lang ay makausap siya sa video call. Ipakita natin sa panda ang video call. Sige na nga, subukan natin. Ay. Naka-install na ang kagamitan para sa video call. Bakit hindi ko siya mahawakan? Tumaba siya. Pero mabait pa rin siya gaya ng dati. Isang buong minuto silang nagtitigan sa magkabilang panig ng screen. Tahimik, walang kahit anong tunog, buong 1 minuto. Pagkatapos, yumuko si Ebao at kumagat ng isang pirasong kawayan sa sahig. At nagsimula siyang kumain. Kagat-kagat. Dahan-dahan siyang kumain. Salamat, ha. Pero amoy dumi ng baka ka pa rin.
Sa susunod, maligo ka muna bago pumunta rito, ha?